Magandang hapon po. Nilinaw ng Philippine Center for Transnational Crime ang counterpart ng Interpol sa Pilipinas na wala pa silang natatanggap na arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa. Kasunod yan ang mga ulat na naglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court para sa senador at nasa bansa na umano ang mga tauhan ng Interpol. Gayunman, naghahanda ng Department of Interior and Local Government, pati na ang PNP, para sa posibleng pag-aresto kay de la Rosa. Kabilang si De La Rosa sa mga tinukoy ng ICC na mga co-perpetrators si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinaharap na kasong crimes against humanity kaugnay sa drug war. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, tutukan maya-maya lang. Sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman na magbitiw bilang kanyang lead counsel. Hinihintay na lang ang desisyon ng International Criminal Court kaugnay po niyan. Pero sa tingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, delaying tactic lang yan. At nakatutok si Darlene Kai. Sa sulat ni Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 kahapon, formal niyang hiniling ang kanyang pag-withdraw o pagbibitiw bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lilitisin sa kasong Crimes Against Humanity of Murder kaugnay sa madugong war on drugs. Hindi binanggit ni Kaufman ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Base sa opisyal na dokumentong nakapost sa ICC website, March 31, 2026 pa natapos ang opisyal na engagement o kontrata ni Kaufman bilang counsel ng dating Pangulo. May 7, personal na pinuntahan ng defense team si Duterte sa kanyang detention facility para i-document ang pag-release o pagpayag ni Duterte na umalis si Kaufman at ang kagustuhan niyang kunin bilang kapalit ang isa pang abogado na redacted o hindi tinukoy sa pampublikong kopya ng dokumento. Sabi ni Kaufman, veterano na sa ICC ang bagong counsel ni Duterte kaya tiwala siya sa kakayahan nito. Sinabi na raw ni Kaufman sa bagong abogado ang mga pending deadline at siniguro sa kanya ng bagong counsel na dadalo siya sa status conference sa May 27. Sa isang payag, sinabi ni Kaufman na karangalan na naging kinatawan siya ng dating Pangulo. Kapag inaprubahan ng ICC ang kanyang withdrawal, tiwala si Kaufman na nasa mabuting kamay si Duterte na tinawag niyang Tatay Digong. Kailangan pang aprubahan ng ICC Trial Chamber 3 ang request ni Kaufman. Gaya ng pag-aproba nito sa hiling ni Dov Jacobs sa magbitiw bilang Associate Counsel ni Duterte. Sa desisyong inilabas kahapon, sinabi ng Trial Chamber 3 na nagpahayag si Duterte na i-reorganize ang kanyang defense team bilang paghahanda sa paglilitis. Nagdesisyon ng Trial Chamber 3 na aprubahan ang pagbibitiw ni Jacobs sa paniniwalang wala itong abalang idudulot para sa mga abogado ng mga pamilya ng biktima ng drug war. Gusto nilang magsimula na sa lalong madaling panahon ang paglilitis kay Duterte. Sana raw masiguro na ang pagbabagong ito ay hindi magdudulot ng delay o pagkaantala ng proseso. Sabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, may karapatan si Duterte na mamili ng kanyang abogado pero dapat daw siguruhin na hindi ito makaaantala sa proseso. Hindi dapat ito makabagal kasi nasa bagong phase ng proceedings ito. Magsisimula pa lang ang trial, may panahon para maghanda. Ang trial naman ay hindi magsisimula kaagad-agad. Sa kanya namang radio program kaninang umaga, tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na delaying tactic ang pagbitiw ni Kaufman. Nais lang anya ng kampo ni Duterte na pahabain ang paglilitis. Hinihingi pa ng GMA News ang panig ng kampo ni Duterte. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Arestado sa Bacolod City ang 2 suspect sa pagnanakaw ng mga tangke ng LPG na isang tindahan. Literal po na mala partners in crime ang dalawa na nagpanggap pa umanong magkasintahan. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. Sweet pang naglalakad ang babae at lalaking ito sa barangay Alihis, Bacolod City. Ilang saglit lang, bumalik ang lalaki na may suot ng face mask. Dumiretso siya sa mga LPG tank na nakadisplay sa isang tindahan. Sinira nito ang padlock at mabilis na tinangay ang 2 tangke. Di na nahagip ng CCTV ang pagdala niya ng mga ninakaw na tangke sa kasamang babae. Doon pero saya lang ang lakay dugay na gitang lakplaw. Sa dugayon garo da pero sayang ang laka mo nga nabuksan niya. O nasilatan nila sa gwardiya nga tingala ko na nagbukas ko ng pertahan. Dahil naihingi ito ng tulong sa mga otoridad, mabilis na naaresto ang dalawa. Sa videong ito makikitang karga na sa kanilang tricycle ang mga LPG tank.
Ang premises namin protected by CCTV cameras. 24-hour shifts niya ang gagwardya sa amon mong. Nakita niya nga may gabitbit sang duha ka LPG na sa other side. So ginguaan niya. Singgit siya kawatan-kawatan. Ayon sa Bacolod City Police, wala raw dating record ng pagnanakaw ang dalawang naaresto. Nagpanggap daw ang dalawang nagsa-sightseeing bilang magkasintahan. At nang makatsyempo, doon na nila ginawa ang krimen. Wala pang reaksyon ng mga sospek. Naibalik na nila ang mga ninakaw na LPG tank. Hindi na rin magsasampa na reklamo ang may-ari. John Sala, nakatutok, 24 oras. Naghahanda ang Department of Interior and Local Government para sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna po yan na impormasyon, nag-issue na ng arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court kaugnay sa giyera kontra droga ng dating Administrasyong Duterte. Pero sabi ng Interpol, National Central Bureau Manila, wala sila natanggap o hawak na arrest warrant. Nakatutok si Darlene Kai. Nobyembre noong nakaraang taon nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Isa si De La Rosa sa mga tinukoy ng ICC na 8 co-perpetrators sa kinakaharap na kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war. Nagsilbing PNP chief ni Duterte si De La Rosa. Bago nito, naging hepe siya ng Davao City Police o alkalde pa si Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala siyang hawak na impormasyon tungkol sa pag-aresto kay De La Rosa. Pero sakaling ang may lumabas ng arrest warrant, sinabi ni Remulla na inihahanda na ng DILG ang task force na binubuo ng 10,000 miyembro para sa ilulunsad na anyay dragnet operations. Binanggit ni Remulla na nasa Davao Region si De La Rosa. Ang Justice Department, sinabing wala pa raw silang impormasyon ukol dito. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kikilos lang sila kung may lawful order ng ilalabas ang mga otoridad. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa DILG at iba pang ahensya ng gobyerno. Dagdag ni Nartates, iwasang magpakalat at maniwala sa mga unverified information na kumakalat online. Ayon kay Philippine Center for Transnational Crime Executive Director Retired Major General Romeo Prestosa, walang natanggap o hawak na arrest warrant ang Interpol National Central Bureau Manila. Sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi niya makukumpirma o maitatanggi na mayroon na ngang arrest warrant. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ni De La Rosa na hindi na pumasok sa Senado at hindi na nagpakita sa publiko mula nang lumabas ang ulat noong Nobyembre na may arrest warrant laban sa kanya. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Ikinababahala raw ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang mga ulat na umano'y warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ay kay PDP Deputy National Spokesman Ferdinand Topacio, kung totoo man daw ito, mariin nilang kinukundina ang anilay panibagong paglapastangan sa soberanya at kasarinlan bilang isang bansa. Natili raw nakatuon ang PDP para protektahan ang karapatan ni De La Rosa at ng bawat Pilipinong lumalaban sa anilay pang-aapi, pang-aabuso ng kapangyarihan at korupsyon ng Administrasyong Marcos. Handa rin daw silang gamitin ang lahat ng paraan para gawin ito. Dahil hindi po maipasa sa Kongreso ang isang batas kontra political dynasty, kahit na nakasaad ito sa saligang batas, minarapat po ng isang grupo na magsagawa ng People's Initiative para magkaroon ng ganitong batas na hindi dumaraan sa Kamara at sa Senado. Kung paano, alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Isang kilusan ang inilunsad ng iba't ibang grupo ng civil society groups, schools, churches, NGOs, youth organizations at business sector. Ang dapat isa lang movement. Ang layon nila makapagsabatas ng isang tunay na anti-dynasty law. About 80% of the members of the House and 75% of the members of the Senate belong to political dynasties. And every year, the political dynasties in effect determine the budget. There has been many studies already, no? And many groups have analyzed the problem of the country, especially corruption. And the biggest corruption happens in the budget. Hindi sila naniniwalang mababali ng Senate at House bill versions ang political dynasty cycle. Kaya ang gagawin nila, isusulong ang isang People's Initiative, isang paraan para maisabatas ang isang panukala
nang hindi dumadaan sa Kongreso. Kailangan makakalap ng pirma 10% ng mga rehistradong botante, pero dapat 3% o higit pa mula sa kada legislative district. Magkakaroon ng referendum at pag nanalo ang yes vote, pasado na ito. Target ng movement na makakalap ng 7.5 million signatures nationwide. Nagsagawa na umano ang grupo ng pilot signature campaign sa Naga at Zamboanga at kakausapin din umano nila ang mga eskwelahan at simbahan para gawing signature sites. Sa ilalim ng panukala, dapat isa lang sa national at isa lang sa local ang uupo sa bawat political family. Kasama sa bawal hanggang 4th civil degree of consanguinity and affinity, mga anak, magulang, lolo at lola, tito at tita, mga apo, kapatid, first cousins at kanilang mga asawa at common law partners. Nais din ipagbawal ng dapat isa lang movement ang succession, replacement o pagpapalitan ng posisyon. At kailangan din munang palipasin ng isang full-term cooling-off period bago ulit makatakbo sa posisyon ng isang miyembro ng political family. This law will change the composition and quality of the members of Congress and the leaders in our local governments. Better laws can be passed in Congress. Better national and local budgets and infrastructure projects will be implemented. There will be better meritocracy, transparency, and accountability. It will make our system work. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nangamatay ang maraming tanim na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon kasunod ng pagbuga ng abo noong nakaraang linggo. Sa gitna niyan, pinag-aaralan ng LGU na tuloy na ipagbawal ang pagtatanim sa dalisdis ng bulkan. Mula sa Kamalig Albay, Nakatutok live, si Bea Pinla. Bea. Ivan, kahit delikado, maraming magsasaka dito sa Albay ang nakaasa sa loob ng permanent danger zone ng Mayon Volcano kasi nandun yung kanilang mga taniman. Hiling nila kapag kumalma na ang bulkan, sana payagan silang muling magtanim doon. Ganito sana kasagana ang aanihin ng magsasaka na si Johannes sa taniman niya sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Pero dahil sa napakakapal na ashfall mula sa Mayon, Naiko, wala na barang sa tanam. No, boss. Ya, di. Talagang di so grabe, oh. Wala na barang nangyari. Naiko, ya, di. Sabi mong, Naiko, may bugun. Hindi di pala na ko sa di inabot. Naiko, yan. Oh. Sumaswa, ora na. Pati suswa, ubos ralaya. Inabot talaga na may burger. Yan, oh. Naiko yan. Ura na barang, maski suswa, ralaya ubos. Nangamatay ang dugot pawis niyang tinanim ng ilang buwan. Nang lumo ako kasi nakita ko yung taniman ko na talagang dinaanan talaga ng mainit na abo. Napakahirap talaga. Kung iisipin mo yung gastos mo, yung pagod mo. Ang pamilya ni Lizelle, binubuhay din ang mga pananim sa danger zone. Mahirap po, ma'am, sa sobra. Mahirap po. Ngayon po na, sa sitwasyon po namin, sabi na natin buwis-buhay, pero wala po tayong magagawa, ma'am. Kasi yun po talagang hanap buhay namin. Mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad para walang makalusot sa 6-kilometer danger zone. Bawal kasi ang anumang human activity doon gaya ng pagsasaka. May panukalang ordinansang pinag-aaralan ng provincial government. Pero sabi ng mga residente, hindi ganun kadali talikuran ang mga tanimang matagal nang bumubuhay sa kanilang pamilya. Kalimbawa po na may ibigay sila sa amin yung talagang kaya namin na magiging trabaho, baka po. Pero hindi po namin masasabi na hindi kami po babalik pa sa Mayon. Kung talang ipagbabal, wala naman tayong magagawa. Pero ang problema lang, yung kahirapan, mas lalong lalala. Kasi kahit anong peligro, talagang pinipilit naming makapagtanim. Lugmok na nga sa pinsalang dulot ng ashfall sa taniman nila. Nangangamba pa sila ngayon dahil sa banta ng lahar kung bumuhos ang malakas na ulan. Gabundok na volcanic debris din kasi ang bumara sa Meisi Channel na pwedeng anurin ng ulan sa mga barangay sa paanan ng bulkan.
May evacuation plan ng Albay Provincial Government para sa mga barangay na posibleng tumbukin ng lahar. Pinagbabawalan din nilang bumalik sa danger zone ang mga magsasaka. Ayon sa Philippine Space Agency, hindi bababa sa 1,000 ektarya ng palayan at halos 200 ektarya ng iba pang lupang sakahan ang maaaring naapektuhan ng abo. Lagpas 13 million pesos na ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Bicol Region ayon sa Department of Agriculture. Ivan, pangamba ng mga otoridad dahil sa pinsalang dulot ng ashfall sa kanilang agrikultura, baka tumaas po ang presyo ng gulay at bigas sa kanilang mga pamilihan. Yan ang latest mula rito sa Camaligalbay. Balik sa iyo, Ivan. Ingat, maraming salamat. Bea Pinlac. Samantala, dead on the spot ang isang rider sa Davao City matapos bumangga sa nakaparadang truck. Patay din ang isang rider sa Coronadal City na sumalpok naman sa isang bahay. Narito ang report. Yan ang motor na big bike. Grabe gid ang damage no. Isa yakap bang. Animoy dinaanan ng bagyo ang bahay na yan sa barangay Taplan, Coronadal City. Resulta yan ng pagsalpok doon ng isang big bike. Base sa inisyal na investigasyon ng Coronadal City Police, hindi napansin ng rider ang pakurubang bahagi ng provincial road. Kaya siya nag-overshoot o lumagpas at nagdire-diretso sa isang bahay sa gilid ng kalsada. Dead on arrival sa ospital ang rider. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Wasak gid ang motor. Sumalpok naman sa isang multipurpose van ang rider na yan habang nasa intersection sa Mandaue City, Cebu. Sa lakas ng impact, tumilapon ng rider. Base sa investigasyon, naka-green ang signal para sa mga sasakyang magle-left turn. Noong mga oras na yun, nagtamo ng minor injury ang sumalpok na rider. Sa Mandaue City pa rin, 2 motorsiklo naman ang nagsalpukan sa ilalim ng Magikay flyover. Pareho silang tumilapon. Ayon sa mga otoridad, imbes na huminto sa stoplight, nagdire-diretso ang isa sa mga biktima. Sa Davao City, dead on the spot ang 76 anyos sa rider matapos bumangga ang minamaneho niyang tricycle sa isang nakaparadang truck. Sugatan ng 4 na ibang sakay ng tricycle, kabilang ang 3 taong gulang na batang babae. Ayon sa Davao City Police Office, nasiraan ang tricycle na bumangga ito sa truck. Nasa kustodiyan na ng pulisya ang truck driver. Sinusubukan pang kunin ang kanyang pahayag, maging ang pamilya ng nasawing tricycle driver. Mas lumaki po ang posibleng maging dagdag presyo sa gasolina sa susunod na linggo. Sa taya ng oil industry sources, hanggang 5 pesos na ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina. At sa mga gumagamit ng diesel, hanggang 9 pesos kada litro ang posibleng tapyas. Posible pang magkaroon ng pagbabago sa presyuhan depende sa magiging intervention o direktiba ng Department of Energy. Wala pang tugon sa ngayon ng DOE, bagamat naunang sinabi ng DOE Oil Industry Management Bureau na posible ang malakihang rollback sa diesel at kerosene at price hike naman sa gasolina. Naglabas po na payag ang Manila Economic and Cultural Office o MECO tungkol sa insidente ng pananakit sa isang batang babae sa Taiwan. Anila agad sila nakipag-ugnayan sa pamilya ng biktima matapos ng insidente. Na-monitor din anila ang mga ginawang hakbang ng pamilya tulad ng pag-file ng statement sa Taipei Police, Prosecutor's Office at maging ang pagbisita nila sa Association for Victims Support. Kahit nakabimbin na nila sa korte ang kaso, tiniyak ng MECO na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa pamilya at handa silang magpaabot ng anumang tulong. Habang nakabakasyon sa Taiwan ng pamilya, balagtas, noong pong Abril, sinaktan ng isang lalaki ang 2 taong gulang na anak nang saglit itong tumakbo sa Taipei Main Station. Agad ding inaresto ang lalaki base sa report ng local media. Dumulog ang nanay ng bata sa MECO pero wala raw silang malinaw na sagot at commitment mula rito. Tuwing buwan ng Mayo, nagsasanib puwersa ang sining kasaysayan at pananampalataya sa pagdiriwang ng Flores de Mayo. Ano nga ba ang mahaba at makulay na kasaysayang ito sa tradisyon ng ating bansa? Kuya Kim, ano na? Namukadkad ang ganda ng tradisyonal na kasuotang Pilipino sa prosesyong ito. Nagbisturan itong makukulay na bulaklak na pinaparada sa Kamaynilaan. Ito ang isa sa pinakailangabangang tradisyon sa Maynila tuwing Mayo, kung saan hinahabi ang kultura, kasaysayan at pananampalataya. Ang nagbabalik na Flores de Mayo, Dalisay at Halimuyak. Dito sa lungsod ng Maynila, naging matingkad na tradisyon. Nagsimula noong 1979.
Kaya lang nagkaroon ng pandemic. Ngayong taong ito, 2026, pinagpasyahan na ibalik itong napakagandang tradisyon. Ang prosesyon nagsimula sa tinuturing na oldest premier hotel sa bansa, ang Manila Hotel. We were asked to dress up the sagalas with a base of white textile, color white. I tried to incorporate flowers on the designs of the clothes. This is something to be proud about. Sobrang nakakataos puso po na maglakad around the beautiful city of Manila with this beautiful gown. Nagsagawa rin ng isang fashion show for a cause. Mapupunta sa Young Focus, isang organisasyon na ang layunin ay tulungan ang mga kabataan sa Tondo. Bahagi rin ng proceeds mapupunta sa Children's First 1,000 Days Coalition na ang layunin naman ay matulungan ang mga mahihirap na ina at sanggol sa loob ng 1,000 araw. It was fun. This is our first time to experience this Flores de Mayo here. Kuya Kim, ano na? Ang Flores de Mayo, isa sa pinakakilalang tradisyong katoliko sa Pilipinas na ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Sa pistang ito, nagdarasal ng rosaryo mga deboto, nag-aalay ng bulaklak ang mga bata at dalaga at nagsasagawa ng prosesyon. Nagsimula ang tradisyong ito noong panahon ng mga Kastila. Dinala ng mga banyagang misyonero bilang bahagi ng pagpapalaganap noon sa debosyon sa mahal na Birheng Maria. May kaugnayan ito sa European tradisyon na May Devotions, kung saan inaalay ang buwan ng Mayo sa mahal na Birhen dahil ito ang panahon ng pamumulaklak sa Europa. Malaki rin ang naging impluwensya ng librong Flores de Maria na sinulat ng paring si Mariano Sevilla noong 1867 sa pagpapalaganap ng tradisyon sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Sa pagtatapos naman ng buwan, ito ang isa sa pinaka-inaabangan, ang Santa Cruzan. Ang parada o prosesyong ito hango sa kwento ni Helena of Constantinople o Reyna Elena at ang kanyang paghahanap sa banal na krus kasama ang kanyang anak na si Constantine the Great. Ito ang dahilan kung bakit may dalang krus ang Reyna Elena sa prosesyon. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Basta fishing. Isang lancha ang nagliyab malapit sa pampang ng RT Lim Boulevard sa Zamboanga City bandang alas 5:30 kahapon. Kargado ng halos 140 container ng gasolina at diesel ang bangka ng masunog. Patungong tawi-tawi ang lancha para dalhin doon ang mga produktong petrolyo. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Hinahanap naman ang 3 tripulanting sakay nito na ayon sa mga nakasaksi tumalon sa tubig. Nakapagpiyansa at nakalaya na mula sa NBI Detention Facility si Franco Mabanta at 4 na iba pa. At mula sa Muntinlupa, nakatutok live si Von Aquino. Von? Pia, alas 5:30 ngayong hapon ng pansamantalang makalaya mula rito sa NBI Detention Facility dito sa Muntinlupa City ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 pa niyang kasamahan matapos makapagpiyansa. Naglabas na ng release order ang Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ngayong araw para kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at 4 na iba pang kinasuhan ng robbery extortion dahil sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Tig 120,000 pesos ang itinakdang piyansa sa kanila ng korte. Pasado alas 5 na sila nakalabas mula sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa dahil ayon sa source natin sa NBI, may mga inayos pa kasing dokumento. Kanina dumalaw rin sa detention facility ang mga kaanak at abogado ng mga akusado. You think magagawa niya po yun? He's not a perfect guy, but I don't think he will do that. No one's perfect. I had this disagreements with him, but I don't think he's well. He told me the facts, no. So and it looks logical. And today they're walking away free under their constitutional right to bail, and hopefully very soon they'll walk away vindicated from all the publicity. But again, I want to reiterate na they are innocent. Pia, paglabas ng pasilidad ay naka-bulletproof vest pa yung mga akusado. Sila ay pinicturan at binidyuhan ng NBI for documentation bago makalabas ng gate nitong NBI Detention Facility. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Patay sa pananaksak ang isang lalaki sa Iloilo City. Ang itinuturong suspect, kagawad ng barangay.
Nakatutok si Jonathan Andal. Sa kuha ng CCTV, rinig ang tila pakikipagsagutan ng lalaking nakadilaw habang kinokolekta ang mga lalagyan ng tubig. Ang lalaki biglang tumakbo nang may umabol sa kanya. Di hagip sa kamera pero ang lalaki pinagsasaksak na pala ng isang kagawad. Isang lalaki pa na tauhan umano ng sospek ang humawak sa biktima nang mangyari ang krimen sa barangay Santa Filomena, Arevalo sa Iloilo City noong Huwebes. Gabais pa sila sa timplano Tsaka munatan, doon sa maglagan sila sa may punta sa lamisa. Tapos sa mga ito ginbunoy na. Kamay gamay mo ng kutsilo mo na kalapado, kalabao. Dead on arrival sa ospital ang biktimang nagtamo ng mga saksak sa kilikili at balikat. Ayon sa live-in partner ng biktima, nagtrabaho ng 9 na taon ng biktima bilang kolektor sa negosyong pautang ng kagawad na sospek. Pero 2 taon na anyang resigned ang biktima at madalas umanong hinaharas ng sospek. Plano ko yung mga pakasog, ikabila. Hindi pwede niya mapasayluhon. Hindi niya matarong ginubra ya. Makon mo ma'am, nagapangayon, bulig akong partner mo. Wala, yagid ginuntatan mo. Patsyon niya gid. Kabilang sa iniimbestigahang motibo sa krimen ng umano'y alitan dahil sa negosyong pautang. Wala kita sa specific nga details kang sano kag kung paano nga natabo ay allegedly ginsukmaan siya ni kagawad ang biktima. Tinutugis ang mga sospek na posibleng maharap sa reklamong murder. Handa raw tumulong ang punong barangay para mapasuko ang sospek. Sa Midsayap, Cotabato, patay matapos barilin sa ulo ang isang security guard kagabi. Batay sa inisyal na investigasyon, pauwi ang biktima ng pagbabarilin ng mga armadong lalaki. Nananawagan ng hustisya ang kanyang pamilya. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek na patuloy ring tinutugis. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Ipinaliwanag ni Attorney Nicholas Kaufman kung bakit nais niya magbitiw bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Kaufman, kinuha siya particular lang para sa pre-trial phase. Epektibo anya ang kontrata sa loob ng 1 taon o hanggang sa pagtatapos ng confirmation of charges hearing, depende kung alin ang mauuna. Makikipagpulong anya si Duterte sa bago niya abogado na pinili para sa kanya. At sakaling pumayag ang dating Pangulo sa mga itinalagang abogado, inaasahan ni Kaufman na tatanggapin na ng trial chamber ang kanyang pagbibitiw bilang abogado. Milyong-milyong pisong insentibo raw ang kapalit ng pagboto ng yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senador Amy Marcos. Pinabulaanan yan ng ilang mamabatas. Nakatutok si Jonathan Andal. Ilang araw bago ang inaasahang botohan kaugnay sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senadora Amy Marcos sa mensahe sa GMA News na may alokan niyang insentibo sa mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ng bise. Para sa boboto anyang yes sa impeachment, bahagi ng insentibo ang 5 million pesos na cash. Dagdag na 3 million pesos kada buwan na MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses at 150 million pesos na halaga ng proyekto kapag bumoto naman umano ng no, zero o walang budget at posibleng maharap sa reklamo. Sabi ng kapatid ng Pangulo, ang alok ay para lang sa mga kongresista. Walaan niya para sa mga senador na tatayong senator judges sakaling ma-impeach ang bise. Pero pinabulaanan niya ni Justice Committee Chairperson Representative Jervin Luistro. I deny that. Wala po tayong na-encounter na mga ganyang offer. Hamon ni Tingog Party List Representative Jude Asidre sa Senadora, maglabas ng resibo at pangalanan ng mga sinasabi nitong tumanggap at nag-alok sa mga kongresista. Tinanong ng GMA News ang senador kung sino ang nag-aalok at saan kukunin ang pondo para rito pero wala pa siyang sagot. Ang bise na unang sinabi na may mga kumikita umano gamit ang kanyang pangalan. So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. We consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President.
Sa Lunes, sinasahang pagdedebatehan sa plenaryo ng Kamara ang report ng House Justice Committee kaugnay sa mga reklamong impeachment laban sa Vice. Ani Luistro, umaasa siyang sa Lunes na rin magbobotohan. Sa 318 na mga kongresista, 106 ang kailangang mag-yes para ma-impeach si Duterte. This is a constitutional process which must not be delayed. I'm really inclined that these articles of impeachment be voted upon as well this coming Monday, right after the sponsorship and the debate. Sa isang post, nilinaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na handa siyang tutulan ang anumang hakbang na hahadlang sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sakaling iakyat na sa kanilang articles of impeachment laban sa Vice. Kasunod yan ang pahayag ni Senator Robin Padilla na tututulan niya ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil trabaho naman anya ng minorya na kumontra sa lahat ng bagay. Sa mandato ng Senado, once na i-forward na sa Senate yung articles of impeachment, ang sinasabi ay i-constitute na nila yung Senado bilang isang impeachment court. At kung pipigilan ito ng minority bloc, ay baka malabag nga nila itong mandato ng saligang batas natin para sa Senado. Kaya nga lang wala ko silang magagawa kasi trabaho nila yan eh. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Handa ng 4 na kuponan para sa Summerversary Special ng All Out Sundays bukas. Ang mga pasabog daw na dapat abangan na alamin sa chika ni Athena Imperial. Pasabog na performances ang dapat abangan sa Summerversary Special ng All Out Sundays bukas. Kaya all out ang rehearsals ng 4 na kuponang magpupuksaan. Dadalhin tayo ng grupo ni na Isabel Ortega at Julian San Jose sa islang mahilig sa musika at hitik sa likas na yaman. Kami, group of singers eh. So talagang nag-isip kami kung paano namin na bibigyan ng highlight yung kung ano yung mga kaya namin gawin. Mafe-feel mo talaga na mainit ang panahon ngayon and makakapag-escape kayo sa Isla Fantasia. Ang grupo naman ni na Derek Monasterio at Jessica Villarubin, pistang nayo ng tema. We want to showcase the Filipino festivity. So andun yung mga tinikling, yung mga pandango sa ilaw. Yung mga songs din namin, mix din po para relatable siya sa lahat ng tao. Happy kasi yung mga kagrupo namin. Lahat kami parang komedyante. Let's bring back our high school memories habang ine-enjoy ang presentation ni na Zephanie, Anton Vinzon, and the rest of the gang. Very loud yung gagawin namin, kaya we're very excited for this performance. Papakita namin yung barkada moments, yung pagiging young namin. And actually, init-kilig, pero for me, parang init-kulit din kasi tingnan nyo naman yung mga boys at the back, di ba? Isasakay naman tayo ng mga biyaherong sina Miguel Tan Felix at Raver Cruz sa kanilang road trip. Ang masisiguro lang namin ay straight to the point at straight sa puso yung gagawin namin. I'm sure mamamove kayo dito sa gagawin namin. So excited na kami. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Ambergris o bato? Ano nga ba to? Laking gulat ng mga residente ng barangay Tipuan sa Lebac, Sultan Kudarat nang anuri ng isa umunang ambergris o suka ng balyena. Bunsod po ng malalakas na alon kagabi. Una raw itong napansin ng isang lalaking galing sa laot. Meron itong kakaibang amoy, texture at itsura. At nang inspeksyonin ng DNR at Menro, posible ngang ambergris ito at dadalhin pa ito sa General Santos City para sa karagdagang pagsusuri. Nagpaalala pa rin ang mga otoridad sa batas na nagbabawal sa pagkuha at pagbenta ng mga produkto nagmumula sa mga endangered species. Mga kapuso, kapapasok lamang po na balita ayon sa International Criminal Court, wala silang inilabas sa anumang public arrest warrant. Kaugnayan ang mga ulat na may arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ang ilang Sparkle Stars may inihanda ng surprise para mapasaya ang kanilang mga ilaw ng tahanan for Mother's Day. Narito ang aking chika. Simple and straightforward, pero definitely meaningful ang plano ni Heath Hornales para sa kanyang mom this Sunday. Simpleng kain and then
chill with my mom, and then mag-invite po ng mga relatives and all the other moms po. And ma, treat kita shopping para masaya. Instant fam gathering din ang Mother's Day para kina Caprice Cayetano at Marco Massa. Sineselebrate po namin yung Mother's Day nang sama-sama po kami, simpleng kain lang po sa labas or bonding po kahit papano kasama yung buong family. Minsan po yung gift po namin na family, isa na lang po yun. Simpleng kainan. Siguro po, what makes it different is that nag-i-invite pa po kami ng mga relatives and simple gatherings. Siguro magbubuk ng resort. Si Miguel Tan Felix, usual day lang ang Mother's Day sa kanilang household, pero with a little extra sweetness. Simple lang kami mag-celebrate ng Mother's Day. Bate, ganyan. Pag may flowers, minsan kumakain sa labas. Nothing grand naman. Basta, sineselebrate ko lang siya with my mommy, my lolas, yung mga nanay sa bahay namin. LDR with their moms, sina Cheska Fausto, Kailin Alcantara at Clifford. Pero there's no stopping them from showing their love para sa most important woman in their lives. My whole family's in Zamboanga City. I think, video call kami ng mom ko. And I would just, mag-video call kami. I would greet her a happy Mother's Day. And of course, I would treat her. I would tell her na, okay, go out to dinner, ganyan. And I would send her flowers lang through my sister. So kahit malayo kami. Padala po ng flowers kay mama. Kahit po last Mother's Day, wala din po ako dito eh. Because of work po. At naiintindihan naman po ni Mama. Since yung mom ko is from Cebu, so madalas naman po sila nagpa-fly back dito sa Manila. After greeting her own mom, may usual routine daw si Kylie Padilla tuwing Mother's Day. Kasama niya sa umaga ang kanyang kids, but after that, self-care ang regalo niya sa sarili. Usually, ang celebration ko, papamasahe ako, that's it. Ay, yung talaga me time. Yes, so me time. That's my gift to myself. And that's my Chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.